Kailan? Matagal na po, attorney. 2019 pa po yung reklamo namin. Kaso po, lumapit po kami kila Mayora. Gagawan daw po ng paraan, hindi naman po nagagawa ng paraan. So matagal na itong poultry na ito dyan sa Hain. Sa Hain ito San Vicente Hain. Napakatagal na po, attorney. Matagal na. Opo. At matagal na tinitiis ninyo na ganito ang sitwasyon. Meron na kayong formal na complaint nito sa mayor's office. Well, ito ngayon. Kausapin natin siguro si Chairman Joey Pantaleon ng Barangay San Vicente. Opo. Siya ang kapitan ninyo. Kapitan po na nasasakop ng poultry farm. Chairman Joey? Yes po, ma'am. Ito po ay tungkol sa nirereklamo ni Ma'am Matilde Verdillo at ni Julibet Gamboa tungkol din sa Jerry's Poultry Farm na nasasakop ng inyong barangay. Marami na po bang nagreklamo dito? Actually po, ma'am, wala pa naman po wala pang pupunta sa barangay para magpa-reklamo o magpa-blatter po. So, nagulat lang po ako, tumawag po kayo. Pero ito bang Jerry's Poultry Farm ay nandyan sa lugar ninyo? Yes po, ma'am. Nasa gitnang bukid po ito. Ang sabi ni Kap, hindi pa daw kayo nagrereklamo. Nasasakop po kasi kami ng Putlod, Barangay Putlod. Okay. Katabi po ng San Vicente ni Joey Pantaleon. Pero yung farm nandoon sa lugar nila? Opo. San Vicente po. Okay. Nakatapat po sa mga bahayan namin. Oo. Kasi ito, ang alam ko rin, pagdating dito sa mga poultry na ito, yun kasing mga langaw, actually, wala doon sa kung nasaan talaga yung poultry. Mas naglilipa na sila sa surrounding areas. Opo. Pero ito, umabot na ito sa mayor's office. Tama? Umabot na po. Ma'am, umabot na ba sa inyo itong reklamo tungkol sa Jerry's Poultry Farm? Yung pong sinasabing reklamo kay Jerry's Poultry Farm, wala pa naman po kami natatanggap tungkol po dyan. Wala. Saan Opo. nagre-reklamo itong ating mga complainant? Nagre-reklamo po sila baka directly po dyan. Pero po kami, wala po kaming formal complaint na natanggap mula po sa mga nagre-reklamo na yan against dun sa Jerry's Poultry Farm. Actually, first time ko pong marinig ngayon yan Okay. sa inyo. Pero ma'am, tama ba? Ano po ba ang proseso? Sige, para malaman natin. Ano po ba ang proseso kung sakasakali na katulad nito, environmental issue, dahil dun nga sa langaw. Opo. Mga langaw na, well, of course, it will affect yung health ng ating mga residente. Opo. Ano po ba ang tamang proseso? Bali po, pag po mga ganyan, pag mga malangaw, magkakaroon po ng formal complaint yung mga Okay. residente na dadalhin po nila sa aming tanggapan. Yung aming pong tanggapan, ang DNR, magkakaroon po kami ng investigasyon doon po sa lugar na inirereklamo. So, diretso po sa Penro? Provincial po o sa municipal? Actually po, yung Penro Nueva Ecija po kami, national government agency po kami. Oo. So, pwede naman po naming i-assist kung ano man po yung reklamo na kinakaharap po ng ating mga kababayan. So, pwede pong idiretso sa inyo? Opo, pwede naman po. Okay. With kasama po namin siguro yung mga Environment Management Bureau kasi sila po talaga ang isang ahensya nakakaalam po dyan sa mga pagbibigay po ng mga ECC, lalong-lalo na po yung mga poultry. Oo. Yung sa Environmental Management Bureau po, nandun yun sa local government unit. Actually po, yung Environmental Management Bureau, nasa regional office po sa San Fernando, Pampanga yun, ma'am. O regional office rin ninyo. Opo. Okay. Siguro para mas mapadali natin, kasi sila ma'am, nagreklamo muna sila, umabot sila actually sa una muna dun sa barangay nila. Opo. Pero yung barangay nila, hindi naman kasi yun yung nag-host, wala sa jurisdiction ng barangay na yun, yung poultry, nasa kabila. Ano po, bali if ever naman po, pwede naman po nating i-refer din po sa local government unit kung nabigyan po ba sila talaga ng permiso para magtayo po dyan. Kasi usually po, pag mga poultry, malalayo po sa mga residential area o built-up areas yung pagtatayuan po ng poultry. Para hindi nga po siya makapag-cause ng mga problema sa ating kalusugan. Tama. Opo. Ito, dito ngayon, tatanungin ko ngayon sila Matilde at saka si Julibet, saan kayo actually umabot? Sino ang nakinig sa reklamo ninyo? Ito po, attorney. Nung una po, nagpunta kami ng munisipyo. Opo. Ngayon po, nagpunta sila sa Nidad de Guzman, Rodolfo de Guzman, at saka sila Menro, na sinamahan, kasama pa po ako, napunta po kami ng poultry. Okay. 2 times po yun, na pinupuntahan Kailan namin yun, yung ma'am? poultry. Kailan yun? 2019 pa po. 2019. Ano ang nakita doon sa pag-imbestiga na yon?
nakita po nila kasi kaalis lang po nung mga manok, harvest lang po. Kaya nalinis po nila yung poultry. Malinis, ano? So, kumbaga, timing na naman ang issue dito. Marami tayong ganitong mga reklamo eh. Pero hindi ibig sabihin nun, ma'am, hindi na sila liable sa ano. Oo. So, dalawang beses. Yung una, na timing, nawala, so malinis. Okay. Ano ang ipinatupad or sinabi na dapat sundin? Pero nung pangalawang punta po namin, may manok pong nakalagay. Okay. Ngayon, pinapasok po kami doon sa aircon na building nila. Okay. Nakita po namin maraming langaw na naka doon sa stick nilang nakatapat doon sa manok. May mga stick po silang dapuan ng langaw. Yung kumbaga doon didikit ang langaw. Pero mga buhay pa po sila. Buhay ang langaw o buhay ang manok? Buhay pa po yung langaw. Buhay ang langaw. Buhay pa rin po yung manok. Buhay rin ang manok. Okay. Ngayon po, nung every time po na mag-harvest sila, na ibubukas nila yung pinto, takbuhan na po sa amin yung langaw. Ma'am, meron bang technology to address itong ganitong klaseng mga problema? Actually po, pag po yung mga ganyan, meron naman po tayong mga tinatawag na mga mitigating measures para po maisagawa po yung mga yung mga karamihan ng langaw na nandyan. Yes. Para po mapaayos yung kalinisan ng ating poultry farm. Okay. Meron po tayong mga dapat ginagawa at ang responsable po dyan yung ating poultry farm owner. Yes. Dapat po pinapanatili yung kalinisan at saka lalo nga po yung mga lugar na if ever po may mga residential, dapat po hindi ganyan kadami yung mga langaw na nagpupunta. Ganun po. Ma'am, sino ang dapat na nag-i-inspect periodically nitong mga poultry farm na ito? Anong ahensya po ng gobyerno? Actually po, if ever po, yung sa Environmental Management Bureau, kasi po meron po mga ECC, yung Environmental Compliance Certificate na kinukuha ang isang poultry farm owner. Nakasaad po dun sa ECC yung kanilang mga kailangang conditionalities na gagawin upang pong mapanatili yung kalinisan, tapos po yung mga dumi, dapat po wala pong makikitang ganyan sa kanilang mga poultry. Sir Joey, nabibisita po ba ninyo itong Jerry's Poultry Farm na ito? Yes po, ma'am. Ano naman po, gaano kadalas po ninyo nabibisita? Quarterly po. Quarterly. Ito po ba ay sumasang-ayon po ba ito sa mga regulasyon at nagko-comply ba doon sa mga reglementary, yung mga kung ano yung mga mitigating measures? Yes po. Paano nyo po na-check? Kasi po ang kadalasan po si Menro po ang nag-inspect. Kasama kayo ni Menro? Opo. So okay naman po sa kanya. Okay kay Menro? Okay naman po. Kasi nung nagpunta kami doon, wala naman pong ganun langaw. Baka dapat kasama. Lang po kasi. Oo, kasi yun na nga, baka naman yung timing ng pagpunta, tulad nga ng sinabi ni ma'am, kung bagong harvest, malinis talaga. Pero kung kasalukuyan pa, buhay ang manok, buhay ang langaw. Opo. Shari, mas maganda siguro na samahan natin ito sila. Opo. Madalas po, attorney, ang ginagawa po natin dito, syempre, ang protocol po, madam, is kasama po natin yung Menro. Oo. Okay? Environmental Management Bureau. Opo, and sa sanitary po din ng LGU at magpapatawag din po si Mayor dyan yung sa sanitary po, yung Menro, and syempre yung barangay. Kadalasan, attorney, lilinisin po yan eh. Magkakaroon po yan, yung iba nating case, closure order hanggat hindi naaayos. Yes. Opo, kasi hindi naman po natin din syempre pwedeng ipasara lang dahil may mga nagtatrabaho din po dyan. So, ipapasara lang muna for the meantime, ipapacheck po natin, lilinisin yung dapat linisin tapos, titingnan kung compliant na siya. Yes, opo. Ang isa pa na nakita ko rin dito, kasi yung si Sir nga si Senator Raffy mismo yung pero iba naman yung tungkol naman sa alikabo, yung tungkol doon sa karsada naman na dumi. Opo. Ang Environmental Management Bureau natin, or yung Menro, hindi sila yung magpapasara. It's the Mayor's Office. Mayor's Office pa din po. Yes, so, po. ang investigasyon is doon sa technical na agency. Pero ang may otoridad para magpasara, base doon sa findings
ng technical agency is the mayor's office. Mayor's office na po. Kaya Yes natin po. sana tinatawagan. Opo. Yun na lang po siguro ang gawin natin, attorney. Ipapatawag po natin sila, madam, or magkakaroon po tayo ng sarili nating inspection, ma'am. Samahan po namin kayo. Kasama po ang Penro and ng barangay and sa mayor's office po ng Hain. Inspect lang po natin. At saka siguro, hindi lang si chairman or si Cap Joey Pantaleon ang magiging involved dito. Kasi like I said, yung langaw kasi wala doon sa area. Opo. Na kung saan may ganyan eh. At saka, kailangan din siguro natin ma-check kung sumasang-ayon ba ito doon sa tinatawag natin na distance requirement from the nearest. Kasi Residential bawal area sa po. residential area, May sukat po kasi yan, attorney. Yes. Na Oo. bawal pong magtayo ng poultry sa gantong lugar. Pero tama rin si Shari kasi kabuhayan din ito at nagdadala rin ng economic activity sa Opo. lugar. Hanapin natin yung pinakamabuting paraan para matugunan yung mali. Opo. Kaya ako tinanong, meron bang may technology ba, may development, may progreso ba dito para matugunan yung buhay na langaw? Kung paano po patayin. Kung paano. Kasi meron pong poultry sa namin, attorney. Doon sa gawin namin. Katabing barangay lang din po nila. Pero wala namang Wala po. Oo. Binobomba po nila yung Yun. taing manok bago Yan. mabuhay yung langaw. Yun, merong ganyan. At saka kung paano, kung saan dinidispose yung waste. Opo. No, yung mga- Napakalinis po. Yes, yung dumi ng manok, yung manok mismo, yung pagka pinatay na. Kasi Opo. during pagkatay, ibang issue rin yan. Di ba? Yun lang po ang di nila malinis. Oo. Kaya may nagkakasakit na po ba sa inyo, madam? Marami na po. Ay, marami po. Maramihan po, puro Eh, bata. kahit nga hindi sa sakit, dun sa amoy na lang. At saka At yung... saka once pong dumapo yung langaw, may naiiwan na puntain ng langaw eh. Ayun. Mm-mm. Kaya Kaya- nakakadiri. Oo. At saka lalo na ngayon, naglipa na ang sakit na kung ano-ano di ba? Opo. Kaya, yun. Opo, papa-assistihan po namin kayo, madam. Okay, salamat. Sasamahan na lang po namin kayo sa Hain para po magkaroon po ng inspection po. No? Gaya po ng nasabi namin kanina, ma'am. Okay po? Katulad po ngayon, katatapos lang mag-harvest. So, okay na naman. Huwag okay, natin wala inspeksyonin po. ngayon. Napakasarap po ng Ang pakiramdam sarap ng namin. pakiramdam. Pero hindi naman po pwedeng ganun. Ito, Dapat po yung kakabahan na long-term. naman po kami pag pag naglagay po, Ilang i-spray na buwan naman po nila. bago yung susunod na harvest na naman? 3 months? Ano ba? Ay, wala po. Kung minsan po, 45 kinakargahan nila. days? Depende po sa kanila eh. Pagka, lalo na po kung mahal yung manok, agad nilang kakargahan. Ngayon, 28 days lang naman po yung manok, haharbisin 28 na lang pala Opo. ngayon? Kaya pag ngahaya na naman, Diyos ko, So, haya na halos naman po buwan-buwan. ako. Yan talaga ang ano. Parating na naman yung langaw. Opo. Hindi, ma'am. Sige po. Gagawa po tayo ng long-term solution po dyan, madam. salamat po. Papacheck po muna natin, syempre, sa tanggapan po. Maisipan po ng Penro and ni office po ni Mayor kung ano pong magandang gawin. Yun lang naman po Opo. gusto namin. Yung Long-term solution din po. Opo. Opo. Sige Kasi po. negosyo din po yan eh. Yes, opo. Sige po. Ma'am, kausapin po namin kayo, ma'am. And schedule po natin to, ma'am, ha? Para masamahan Okay. po kayo ng reporter po namin, ma'am. Salamat po ng marami. Salamat po, ma'am. Thank you Magandang po. hapon.